Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here, your boy Plamamotif, giving you guys another reaction video. And this time, we're gonna talk about first time Pampanga's Finest. I-like muna natin tong video na to at ito nga pala ay nakita ko sa FB ng Pampanga's Finest. So, huwag nyo kalimutan guys na mag-subscribe, i-like, i-share yung video ng Pampanga's Finest at mag-subscribe na rin kayo doon sa Pampanga's Finest kasi 10,000 na lang magkakaroon na sila ng 100,000 na subscribers. That silver button din, malaking bagay na rin yung para sa kanila at makatulong sila, makagawa sila ng maraming pang musika. Bigyan nyo sila ng kakayanan para, maabot kayo. Bigyan nyo sila ng karapatan maabot kayo, Kasi, the more na naglalabas sila ng musika na i-spread yung musika na meron silang ginagawa. Kasi maganda yung mga musika na ginagawa nila. Ganun pa man, malaking tulong yun. Kung bago ka lang rito sa reaction video ko, huwag nyo kalimutan subscribe, i-like, i-share itong video natin at huwag niyo kalimutan mag-comment kung nagustuhan niyo. Ganun pa man guys, congratulations nga pala kay Crazy G at kay MC Crane sa mga proyekto na ginagawa nila. At abangan ninyo yung collab namin palabas na. Maganda yung mga binitawan doon ni Crazy G at ma-appreciate ninyo guys, promise. Ganun pa man guys, maraming salamat guys kung nandito kayo. Maraming salamat sa pag-antabay, pag-abang. Ito nga pala requested ni Neil the Isog. Maraming salamat sa iyo. At ganun pa man guys, gawin natin guys para makarami tayo. Bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer here in California. I'm an audio engineer and at the same time, I'm a master hypnotherapist. I'm an NLP master practitioner. Gawin natin guys para makarami tayo. At let's get it. Subukan ko lang litan yung video guys para matapos nyo kaagad. Let's go. Dito, respetuhin natin yun. Ulit natin. Play. Pwede putulin yung set ko, babayaran ako dito. Respetuhin natin yun. This time, it's the first night na gagawin ko to. Bago ko nagawa yung kantan to, wala pa to. Panganay ko ka na. Yeah. First time namin kakantayin itong kantahan to. Dito sa Gold Club. Para maging memorable sa anak ko pag bago siya magpulis. Di ba? Yeah. At least, nagkasama kami. Ang anak ko po, binuhay ko sa mikropono, sa pagtatrabaho gabi-gabi sa club, sa pag-rap sa buong Pilipinas, even sa Amerika. Napalaking mo sila ngayon. So, thank you po. First night, let's go na, let's go. Salamat kay Kuya Drew, kay Maestro sa pagbibigay ng oportunidad, at the same time paghalili at pag-alaga kay Crazy G, MC Crane sa buong Pampanga's Finest. Kasi kailangan yun kailangan talaga ng matinding, kumbaga, godfather na mafioso sa likod para matugunan yung pangangailangan at magkaroon sila ng haligi. Hindi sila yung parang basta-bastang MC na makukuha mo lang sa kalsada, hindi. Meron silang may pangalan, may kinalalagyan sila. Yung bagay napaka-importante na yan. Kaya karamihan ng mga artist hindi nila alam kung saan sila pupunta. Hanggang ngayon, kung saan-saan lang sila pumapadpad, tanggap sila ng mga kung ano-ano mga project o kaya mga kung ano-anong mga events kasi kailangan nila yun kasi independent sila. Hindi lang sila basta independent pero meron pa silang influensya sa likod. Kaya napakalaking bagay nun, diba? Kasi kahit saan may politika talaga at napaka-importante yan guys na marunong kayo makisama, marunong kayo tumanaw ng utang na loob and at the same time marunong kayong magtimpi, magkaroon ng mahabang pasensya para maabot ninyo yung pangarap na para sa inyo. At higit sa lahat guys, marunong kayong maghintay. Tuloy natin guys. Let's do business. Classic song, man. You can tell Crazy G is very proud. He's a proud dad. Minsan, meron ako rito naging kliyente. Umiiyak siya kasi natatakot siya na-stress siya, napipressure siya, nade-depress siya kasi hindi niya alam kung anong gagawin niya. Nawalan na siya ng trabaho, wala na siyang pera, negative pa siya sa bangko, sira yung kotse niya. Tapos may anak pa siya, di ba? So hindi niya alam anong gagawin niya. Humihingi siya ng tulong, parang gusto niya lang tumigil, magpakamatay or something like that. Ito lang gusto kong i-share sa inyo guys, especially sa mga tatay. Ako, never akong naging ama, pero may idea ako dahil sa mga kapatid ko, sa bunso namin, ganun.
kami rin nag-aalaga, at sa mga kliyente rin, sa mga experience na naririnig. Ito, masasabi ko sa lahat ng mga tatay. Hindi natin alam kung ginagawa ba natin yung tama para sa mga anak natin. Hindi natin alam kung tama ba yung pagtrato natin. Hindi natin alam kung nagagawa ba natin yung responsibilidad natin bilang ama. Pero, gusto ko lang malaman ninyo na nandun tayo sa idea na sana mayroong makapagsabi sa inyo. Kasi yun yung pinaka-importanting bagay doon. Yung sa ibang tao manggagaling na, you know what, you're a good dad. Kasi wala naman tayong alam talaga eh. Wala tayong alam bilang isang magulang kung nagagawa ba natin yung kaya natin gawin, yung responsibilidad na ginagawa. Wala tayong alam. Umaasa na lang tayo sa idea na sana nagagawa natin yung bagay na dapat natin gawin. Na may makapagsabi sa atin na, you know what, Crazy G, you did a great job. Kasi wala tayong idea, alam lang natin talaga mag-work hard, lampasan yung bawat pagsubok, na natanggapin lahat ng mga nakahambalang sa atin, nasaluhin lahat ng mga rejection, saluhin lahat ng pambabastos, pananapak sa atin, pagsira ng reputasyon natin. Tayo gumagawa nun. Tayo tumatanggap nun bilang isang lalaki at napakahirap bilang isang lalaki sa mundong to. Kasi, ganun tayo eh. Kailangan natin tanggapin lahat yun eh. Kasi tayo lang sa species na to, lalaki lang may pinakamahabang pasensya. Yun lang yun. At doon lang tayo hinuhusgahan sa pasensya na meron tayo. At kailangan natin yan. At sa mga magulang dyan na nagsisikap at para sa kanilang mga anak, I'm proud of you guys. Especially pag nakikita ninyong lumalaki yung anak ninyo na magalang, may respeto, marunong tumanaw ng utang na loob, mapagbigay, tapos hindi nang huhusgan ng tao, tapos tumutulong sa magulang, na-appreciate yung magulang nila. Yun yung mga bagay na very rare. Tapos sinusunod pa yung alintuntunin ng magulang nila kung anong gusto ng tatay nila. One day, marirealize ninyo yan na ano ba talaga yung dapat na responsibilidad ninyo bilang isang anak at ano ba yung responsibilidad ninyo bilang isang ama, bilang isang magulang. Ako hindi man ako makapagbigay ng eksakto na nararamdaman, pero gusto ko lang malaman ninyo na sa ganyang klase ng oportunidad, kasi ang pagkakaroon ng isang anak din at pamilya ay oportunidad, oportunidad din 'yan. Kaya very na-appreciate ko mga ganyang bagay. Ako, I never know anything. Wala akong masasabi sa mga ganyan. Pero I'm pretty sure I'm going to be the best dad ever. If ever na magkaroon ng Kasi lahat ng natutunan ko mula bata pa ako at ngayon, sa tingin ko, enough para ipamana doon sa tao. Kasi nasa struggle ako eh. Kaya napakaswerte mo pag lumaki kang Pilipinas at meron kang kaalaman sa Pilipinas dahil yung struggle na yon na nadadala ninyo sa Pilipinas, yan yung pinaka the best na pamana. Kasi nasa genetics nyo eh, nasa code ninyo, yung code ninyo. Diba? Hindi nyo naisip yan eh, na bawat individual sa atin ay katumbas ninyo milyon tao sa loob ng pagkatao ninyo. Diba? Isipin nyo mabuti anong sinasabi ni Sir Flat na bawat individual sa atin ay katumbas 1 milyon. Yeah, kasi yung pinasa-pasa na genetic mula sa unahang panahon hanggang sa mapunta sa'yo. Yun. Isipin nyo yun. Mula sa panahon ni Adam, diba? Sa Israelites, hanggang sa mapunta ka dyan. It takes a lot of people, person, individual, human para mabuo ka. Nandyan ka ngayon. Ang nire-representa mo ilang milyong katao. Diba? Kaya wag mo sasayangin yung buhay mo. Yun. Diba? Tuloy natin. Woo!
wala akong ma-feel kundi excitement at, proud. I'm very proud. Di ko alam kung bakit. Pero napaproud ako kay Crazy G. Kasi nakita ko sa kanya yung kapayapaan eh. Na this is it, And I'm showing you guys, ito yun. Nakaka-proud. Medyo nakakailang, nahihiya ako, pero kasi, kasi nakikita ko, parang tumatanda na tayo talaga. Tumatanda na tayo. Alam ni Crazy G yun. Ang bilis ng panahon, guys. Sobrang bilis. Woo! May boses din, may boses. Guys, matuto kayo dyan kay Crazy G. Tignan ninyo guys, sa live nagpe-perform talaga. Yung track niya talaga -1. Ganda ng ganyan eh. Kabisaduhin niyo yung lyrics ninyo para pag nag-perform kayo, alam niyo sinasabi niyo. Tuloy. Woo! Para sa anak ni Crazy G, she's witnessing greatness right now. Kasi ngayon hindi pa niya yan nakikita na parang ngayon parang ordinaryong day, but no. You will witness, darating ang panahon 2 to 3 years from now, babalikan niyo tong video na to. Damn. You have an awesome dad, man. Wow. Ibang bagay yan. Kasi makita mo yung tatay mo mag-perform kasama mo, ang laking bagay yan. You will come back to this video and you will realize, boom, mind blown. Mind blown. Woo! Kaya pagtatanungin niyo ako, I love lahat ng artist sa Pilipinas. Kahit anong kampo kayo, okay lang. Pero I'm willing to bet my reputation para sa mga tao na to. Nagagandaan ako sa kanta ng ibang kampo. Okay, nakikinig ako, sumusubscribe pa nga ako. Ako lang yung ganun, 'di ba? Kung maghahanap kayo ng ng tao na supportive, ako 'yun. Sinusuportahan ko lahat eh. 'Di ba? Sinusuportahan ko lahat. Pero
pag nababastos na yung mga taong katulad nito na lang Crazy G na mataas yung pagtingin sa kultura na pinaglalaban ninyo ko, no? Willing akong itaya yung reputasyon ko para sa kanila. Kasi, I mean, ginagawa nila yung bagay para sa ikabubuti ng kultura na meron kayo. I'm very proud. Tuloy natin, guys. Woo! May boses. I'm pretty sure magkakaroon to ng konting push ng ni G, magkakaroon siya ng sarili niyang album. And hopefully. Kasi napansin to ni Kuya Drew eh. Kasi nag-scroll ako, nakita ko nilike ni Kuya Drew yung video na to sa Facebook. Sabi ko, hindi ko siya papanoorin, ire-react ko. Woo! Nakakaiyak yung ganyan, man. Nakakaiyak. Yeah, palakpakan naman natin. Laking bagay nun, guys. Congratulations kay Crazy G at sa kanyang panganay na one day, you know. And you know, if ever, I mean, hindi yan madudungisan dahil andyan ako, you know. Nakikita ko silang lahat na if ever, poprotektahan ko yung mga tao na yun. Kasi, they're doing the best they can para sa, sa kultura na meron sila. At pinapamana nila yung bagay na to sa anak nila. Ang laking bagay nun, guys. Diba? Ang laking bagay nun. Ganun pa man, guys, maraming salamat. Bibigyan ko to ng 10. And very successful yung ginawa nilang musika dito. And natouch ako, sobra. Natouch ako, hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung feelings. Natouch ako na nahihiya ako na parang hindi ko pa siya deserve mapanood, pero pinanood ko parang dahil sa tingin ko, wala lang. Kasi nakakatuwa kasi talaga eh. Nakakatuwa. Yung feeling na, shit, parang nakaka-proud. Parang ayaw kasing ipakita yung ganitong side eh. Kasi lalaki tayo. Hindi natin pwedeng ipakita yung side na parang, kinikilig tayo na parang, oh shit, parang diba yung anak ni Clay, parang ganun. Mahirap siyang itago. And sa tingin ko na itago ko naman ng maayos. Ganun. Kasi ang tawag dyan self-control. Na-control natin kahit paano yung happiness na meron tayo. Kasi, bihira lang tayo makita ng ganyan, guys. Ganun pa man, maraming salamat, guys, sa inyo. Bigyan ko siya ng 10. Galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay ninyo. Sa pamilya nyo, mga kaibigan ninyo, mga tao nakapaligid sa inyo, higit sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala na good vibes po. Ingat kayong lahat dyan. Peace out. Congrats, Crazy G. Peace.